Good morning mga kapatid, nandito na naman po ako, Brother OG po, para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos at nandito pa rin tayo sa Genesis mga kapatid. Bago tayo mag-start, kagaya ng dati, tayo po ay mananalangin. Magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat dahil ginising mo na naman po kami ng maayos at malakas ang katawan. Salamat Lord sa pagbigay mo na naman sa amin ng isang pagkakataon sa aming mga buhay o Diyos. At nagpapasalamat din po kami Lord dahil sa mababasa, mapapakinggan at maririnig na naman namin iyong mga salita o Diyos. Samahan mo po kami at gabayan Lord. Turuan mo po kami at buksan palagi ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso o Diyos. Samahan mo po ako, turuan mo rin ako Lord, puro salita mo lamang, nawa ang lumabas sa aking bibig. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawaing ito o Diyos. Salamat Father God, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila o Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po mga kapatid, welcome again sa aking channel. At dyan po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at paki-like niyo po yung aking mga videos. At i-click niyo na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga bago ko pang at sa mga iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. So nandito nga po tayo sa Genesis. Kahapon sinare ko sa inyo ang chapter 28 na may pamagat na pinapunta ni Isaac si Jacob kay Laban at nag-asawa si Esau ng isa pa at ang pangatlo na naginip si Jacob sa Bethel. Diba? Yun nga po na kahapon na nakatulog siya at hinigaan niya ang bato at nanaginip siya at kinausap siya ng ating Diyos. Sinabi ng ating Diyos na ibibigay yung hinihigaan niya, yung lupaing yun na ibibigay sa kanya. At isa sa pinakamagandang sinabi ng Diyos kay Jacob ay itong sa verse 15. Tandaan mo, sabi ng ating Diyos. Susubaybayan kita, ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita iiwanan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Amen and amen. Ulitin ko lang mga kapatid. Sinasabi rin ito ng ating Diyos sa iyo, sa akin at sa atin lahat. Verse 15 ng chapter 28. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta. At ibabalik kita sa lupaing ito, hindi kita iiwanan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Yan po ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Amen and amen. At nandito nga po tayo sa chapter 29 mga kapatid at may pamagat ito nga. Dumating si Jacob kina Laban. Pangalawa, naglingkod si Jacob dahil kina Raquel at Leah. At ang pangatlo, ang mga anak ni Jacob. Nag-umpisa na po tayo mga kapatid. Sabi po dito sa chapter 29 verse 1, nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglalakbay hanggang sa dumating siya sa lupain ng mga taga-silangan. May nakita siyang isang balon ng tubig sa kaparangan. Sa paligid nito'y may tatlong kawan ng mga tupang nagpapahinga sapagkat doon pinapainom ng mga ito, ang mga ito doon pinapainom, no? Yung mga hayop doon nagpapahinga. Ang balon ay may takip na malaking bato at binubuksan lamang ito kapag papainumin na ang mga tinipong kawan, no? Sinasarado. At pagpapainumin na yung mga tinipong kawan doon, saka lamang binubuksan. Matapos painumin ang mga ito, muli nilang tinatakpan ang balon. Tinanong ni Jacob ang mga pastol na naroon, taga saan kayo mga kaibigan?
tagaharan, tugon nila. Kilala ba ninyo si Laban na apo ni Nahor? Tanong niyang muli. Oo, sagot naman nila. Kumusta na siya? Tanong pa niya. Mabuti, sabi naman nila. Hayun at dumarating si Raquel, ang anak niyang dalaga. Kasama niya ang kawan ng kanyang ama. So yun na si Raquel, no? Ang anak ni Laban. Maaga pa naman, sabi ni Jacob, bakit hindi ninyo painumin ang mga tupa at dalhin muna sa pastulan bago ikulong? Aba, hindi maari, sagot ng mga pastol. Ang lahat ng pastol ay kailangan narito bago buksan ang balon. Saka pa lamang kami maaaring magpainom, no? Yun ang kanilang patakaran dun. Hindi basta-basta, halimbawa, dinala mo ng iyong mga alagang hayop at bubuksan mo yun para painumin. Hindi ganun, mga kapatid. May may patakaran na pagka nandun ang lahat, saka pa lamang bubuksan. Ganon din tayo, mga kapatid, no? Dapat may patakaran din tayo sa ating buhay. Na hindi basta makikialam sa anumang bagay na hindi sa atin o sa buhay ng may buhay. Yan po ang pinararating sa atin, mga kapatid, no? Pinakikita dito na talagang may patakaran sila, may sinusunod sila, mga kapatid, na hindi dapat bubuksan kapag hindi silang lahat ay nandun na. No? Kita mo, sinabi doon, mga kapatid, aba, hindi pwede. Kailangan nandito na lahat ang pastol bago buksan at bago painumin ang mga dala nilang hayop. Patakaran po na sinusunod yun. Kagaya pa rin ng sinabi ko kanina, dapat tayo rin may ganun patakaran sa ating buhay. Pag hindi, pag oo, o dapat nating gawin, dapat nating gawin. Pag dapat pakailaman, pwede. Pag hindi, lalo't hindi sa atin, hindi tayo dapat nakikialam. Lalo na sa buhay ng may buhay, mga kapatid. Amen. Sabi pa rito, nakipag-usap pa si Jacob nang dumating si Raquel na kasama ang kawan ng kanyang ama. Nang makita ni Jacob si Raquel na kasama ang kawan ni Laban, binuksan ni Jacob ang balon at pinainom ang tupa. Pagkatapos nilapitan niya ang dalaga at hinagkan. Napaiyak siya sa tuwa. Sinabi niya, ako'y pamangkin ng iyong ama, anak ng iyong tiya Rebecca. Patakbong umuwi si Raquel at ibinalita ito sa ama. Sinalubong naman agad ni Laban ang kanyang pamangkin. Niyakap niya ito at hinagkan. Saka isinama sa kanila. Nang maisalaysay ni Jacob ang lahat, sinabi sa kanya ni Laban, tunay na ikaw ay laman ng aking laman at dugo ng aking dugo. At doon na siya tumira sa loob ng 1 buwan, mga kapatid. Doon siya, no? Nakita niyo yung katuwaan nila na magkakamag-anak, talaga napatakbo itong kanyang tiyuhin. At siya ay niyakap, mga kapatid, sa tuwa, no? At niyakap kagad siya sa kanilang tahanan. Pangalawa, naglingkod si Jacob dahil kina Raquel at Leah. Pagkalipas ng 1 buwan, sinabi ni Laban kay Jacob, hindi dahil magkamag-anak tayo ay pagtatrabahuhin kita ng walang bayad. Magkano bang dapat kong sweldo sa iyo? Si Laban ay may 2 anak na dalaga, si Leah ang nakatatanda at si Raquel naman ang nakababata. Mapungay ang mata ni Leah, ngunit mas maganda at kaakit-akit si Raquel. Sabi pa dito sa verse 18, nabighani si Jacob kay Raquel, kaya't sabi niya kay Laban, paglilingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Raquel. 7 years na maglilingkod si Jacob para kay Raquel kasi nagustuhan niya itong si Raquel. Sinabi ni Laban, sinabi ni Laban, mas gusto kong ang ikaw ang mga pangasawan niya kaysa iba. Sige, dumito ka na 7 taon. Naglingkod si Jacob upang mapasakan niya si Raquel. Ngunit yun ay parang katumbas lamang ng ilang araw dahil sa laki ng kanyang pag-ibig dito, no? Kumbaga hindi niya inisip yung 7 years na yon, mga kapatid, dahil sa laki ng pag-ibig niya kay Raquel, no? Kaya parang sabi dito, parang ilang araw lang yon, mga kapatid. Sinabi ni Jacob kay Laban, dumating na po ang panahong dapat
kaming makasal ng iyong anak. Naghanda ng malaki si Laban at inayayahan ang lahat ng taga roon. Ngunit ng gabing iyon, mga kapatid, sabi dito, ngunit ng gabing iyon, hindi alam ni Jacob na ang pinasipingan sa kanya ay si Leah sa halip na si Raquel, mga kapatid, no? So dapat silang ikasal na at nagpahanda nga. At ito nga, kinagabihan. Ngunit na nga gabing iyon, hindi alam ni Jacob na ang pinasipingan sa kanya ay si Leah sa halip na si Raquel. Ibinigay naman ni Laban kay Leah ang alipin nitong si Silpa. Kinaumagahan, nakita ni Jacob na si Leah pala ang kanyang kasiping. Kaya sinabi niya kay Laban, bakit ninyo ito ginawa sa akin? Bakit ninyo ako nilinlang? Naglingkod ako sa inyo para kay Raquel, hindi po ba? Sumagot si Laban, hindi kaugalian dito sa amin na mauna pang mag-asawa ang nakababatang kapatid. Sabi dito, patapusin mo muna ang sanlinggong pagdiriwang na ito at pagkatapos ay ibibigay ko na sa iyo si Raquel kung maglilingkod ka sa akin ng 7 taon pa. Another 7 years, mga kapatid. Dahil nga nasipingan niya na itong panganay, kailangan maglingkod siya ulit ng 7 taon, no? Sabi pa dito, sumang-ayon naman si Jacob at nang matapos ang pagdiriwang, ibinigay nga sa kanya ni Laban si Raquel bilang asawa. Ibinigay na rin ni Laban kay Raquel ang alipin nitong si Bilha. Sa wakas, naangkin ni Jacob si Raquel, mas mahal niya ito kaysa kay Leah. Kaya't naglingkod pa si Jacob kay Laban ng 7 taon. Walang kwenta. Another 7 years pa dahil sa sobrang pagmamahal niya. No, walang iniintindi, walang pagod, walang tagal ng panahon. Basta mahal mo ang isang tao. Dapat ganyan din tayo magmahal, mga kapatid, no? Matuto tayo nga magtiyaga, gumawa ng paraan, ipaglaban ng mga kapatid. Ganun dapat tayo magmahal sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kapwa. Wag na nating, halimbawa, yung ating kapwa ay nakagawa sa atin ng hindi maganda, wag na natin yan isipin. Patawarin na natin siya dahil yan ang gusto sa atin ng ating Diyos at mahalin natin siya. Kagaya rin ng utos ng ating Diyos na mahalin natin ang ating kapwa ng kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Amen. Pangatlo, mga kapatid, ang mga anak ni Jacob, dito binanggit na naman, may mga binanggit na naman pangalan dito, mga kapatid, ano? So, baka magkautal-utal na naman po ako, pasensya na naman po kayo. Sabi sa verse 31, alam ni Yahweh na si Leah ay di gaanong mahal ni Jacob, kaya't niloob niya nga magkaanak na ito sa mantalang si Raquel ay baog, mga kapatid. Ulitin ko lang ang verse 31. Alam ni Yahweh na si Leah ay di gaanong mahal ni Jacob, kaya niloob niyang magkaanak na ito. Samantalang si Raquel ay baog. Lalaki ang unang anak ni Leah. Ang sabi niya, nakita ni Yahweh ang aking suliranin. Ngayon tiyak na mamahalin ako ng aking asawa. Sabi ni Leah. Kaya Ruben ang ipinangalan niya rito. Nagdalang tao siyang muli at lalaki na naman ang kanyang naging anak. Kanyang sinabi, kaloob din ito sa akin ni Yahweh dahil narinig niyang ako'y hindi mahal ng aking asawa. Kaya tinawag naman niya itong Simeon. Muling nagdalang tao si Leah at lalaki uli ang naging anak. Sinabi niya, lalo akong mapapalapit sa aking asawa sapagkat 3 lalaki na ang aming anak, at tinawag niya itong Levi, no? Mga kapatid, ayan, 3 na ang anak ni Leah. Nagdalang tao siyang muli at lalaki na pa rin ang kanyang anak. Sinabi niya, ngayon pupurihin ko si Yahweh, kaya tinawag niya itong Judah. Ayun na yung mga lahi, no? Nagumpisa na, mga kapatid. Ngayon, sabi dito, pupurihin ko si Yahweh, kaya tinawag niyang Judah. Pagkatapos nooy hindi na siya nagkaanak. So, 4 na lalaki ang naging anak ni Leah
kay Jacob. At dito sinabi mga kapatid, nabaog si Raquel, wala pang anak. Pero hindi nga kaya nagkaanak si Raquel mga kapatid. So yun ang ating susubaybayan sa susunod kong pag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Yun po ang katapusan ng chapter 29 mga kapatid. Ulitin ko lang ang pamagat na dumating si Jacob kina Laban. Pangatlo, naglingkod si Jacob dahil kina Raquel at Leah. At ang pangatlo, ang mga anak ni Jacob. So yun nga mga kapatid, pinakita rito ni Jacob yung kanyang pagmamahal sa kanyang magiging asawa hanggang sa naging asawa niya na Teo. At talagang naglingkod siya ng 7 taon na walang sweldo mga kapatid dahil sa pagmamahal niya. Hindi niya nainisip yung tagal ng panahon, yung hirap na yun dahil mahal niya si Raquel. At yun nga, nilinlang siya, itinabi sa kanya si Leah nung siya ay malasing. Ngunit binigay din naman sa kanya si Raquel pagkaraan ng 1 linggo at nagtrabaho pa siya ng 7 taon dahil pa rin sa pagmamahal mga kapatid. So nagpatuloy sila hanggang sa yun na nga, patuloy na nagkaanak si Leah at sinabi nga dito na baog si Raquel. 4 ang naging anak ni Leah mga kapatid. So yun po, makita po natin dito na pumunta siya ron, nagsilbi siya, pinakita niya yung kanyang pagmamahal. Kahit gaano katagal, pero para sa kanya ilang araw lang to dahil sa pagmamahal niya. Hindi niya nainisip ang tagal at ang pagod mga kapatid. Ganon din nawa, kagaya ng sabi ko kanina, ganon nawa tayo magmahal sa ating mga mahal sa buhay. Walang iniisip na pagod o tagal man. Basta ipakita natin na mahal natin siya mga kapatid. At hindi lang basta pagmamahal na salita mga kapatid. Dapat ito'y makita rin sa gawa sa ating sarili. Sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Diba? Yung dapat pagkakatiwalaan ka. Dapat ganon ang gagawin, hindi mo siya pag-iisipan ng masama, ni hindi pagsasabihan ng masama. Dapat ganon mga kapatid. Ganon dapat tayo magmahal sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kapwa. Kung meron man tayong naitulong, naibigay sa kanya, nawa hindi na natin yun banggitin o isumbat man lang dahil yun ay kusang loob mong binigay. Ngayon, kung inaantay mo na bayaran niya yun, dapat sabihin mo kagad na ikaw ay binigyan ko at dapat mo yung bayaran. Hindi yung pagdating ng panahon, saka mo pa sasambihin o isusumbat sa kanya yung mga ganong bagay. Ginawa mo yun dahil mahal mo siya. Hindi dahil sa pagbabayarin mo siya, di ba? Kaya ganun din sa pagtulong sa ating kapwa. Kapag binigay mo na yun, huwag ka na mag-aantay ng anumang kapalit. Lalo't nakikita mo na hindi niya kayang bayaran dahil ang Diyos na ang bahalang magbayad. O ang Diyos na ang bahalang magpalit o magbalik nito sa iyo, doble pa o triple pa sa iyong inaasahan. Dahil nakikita ng ating Diyos yung ating puso, yung ating pagmamahal sa kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, yung ating pagtulong sa ating kapwa at mga mahal sa buhay. Nakikita yan ng ating Diyos na kung totoo o malinis yung ating mga hangarin at yung ating mga ginagawa. Dahil kung yan ay malinis at totoo, Diyos ang magagantimpala sa iyo. Pero kung yan ay ginagamit mo lang, sigurado kung may kabayaran din kung masama ang iyong iniisip o balak sa taong yun. Ganun po yun mga kapatid. Ganun po ang ating Diyos. Kaya wag po tayo mag-isip ng masama sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo na sa mga taong nagmamahal sa atin. Mahalin natin sila kagaya ng inuutos sa atin ng ating Diyos. Mahalin natin sila ng kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Yan po ang utos ng ating Diyos sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Ang magmahalan, magpatawad at magpakumbaba. Tandaan niyo po yan lagi mga kapatid. Salamat po muli mga kapatid. Yan nga ang katapusan ng chapter 29. Salamat po sa inyo at tayong muli ay mananalangin sa ating Diyos na buhay. Samahan niyo po ulit ako mga kapatid. Yumuko po tayong lahat at manalangin din kayo kung ano man yung kagustuhan, kahilingan sa ating Diyos. At dapat tanggapin nyo na ang iyong panalangin na narinig na ito ng ating Diyos. Amen. Magsiyuko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na gumawa ng langit at lupa at nagbigay buhay sa aming lahat. Lord, maraming salamat na naman
sa umagang ito sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat, Father God, dahil pinaalala mo na naman sa amin ang magmahalan ng totoo, ng buong puso at kaluluwa, O Diyos. Una, para sa iyo ang pagmamahal na iyong hinihingi. At pangalawa, sa aming kapwa, O Diyos. Magmahal kami sa aming kapwa ng kagaya ng pagmamahal namin sa aming sarili. Nawa iyan ang gawin mo sa amin. Yan ang itatak mo sa aming mga puso't isipan, ang magmahal ng totoo, nang walang iniintay na kapalit. Maghirap man, magdusa man, mahalin pa rin namin ang aming kapwa. Lalo-lalo na ang mga taong nagmamahal sa amin. Nawa, turuan mo kami na huwag mag-isip sa aming mga mahal sa buhay. Huwag mag-isip ng masama o maghiganti man o ano man na masama. Nawa, Lord, huwag kaming mag-isip niyan. Dahil yan ang inuutos mo sa amin. Pakalinisin mo kami, ang aming isipan, ang aming puso, O Diyos, upang kami makapagmahal ng totoo sa aming mga mahal sa buhay at sa aming kapwa, O Diyos. Salamat, Lord, sa pagkakataon na yan na binibigay mo sa amin, ang magmahal ng totoo, magpatawad at magpakumbaba. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At nawa, Lord, hindi lang sa amin, hindi lang sa mga kapatid ko na nandyan, hindi lang sa aking mga mahal sa buhay na nandyan na nakikinig ngayon, kundi rin sa lahat ng tao, simula sa bawat presidente ng aming bansa, sa kanilang mga mahal sa buhay, kasama nila sa pamahalaan hanggang sa amin, O Diyos. Nawayan na itatak mo sa aming mga puso ang magmahalan ng totoo, ang mahalin ka ng buong puso at kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip, at mahalin din namin ang aming kapwa nang walang hinihiling o inaantay na kapalit, O God, yung totoong pagmamahalan sa aming kapwa. Nawayan na itatak mo sa bawat presidente, sa bawat kasamahan nila, pababa sa lahat ng tao hanggang sa amin, O Diyos, ang magmahalan ng buong puso at kaluluwa, O Diyos. Dahil yan ang tinuturo mo sa amin, ang huwag mag-isip ng masama, ang huwag magsalita ng masama, ang huwag gumawa ng masama sa kapwa, O Diyos. Yan ang tinuturo mo sa amin. Nawa kami maging malinis na kagaya mo, mapagmahal, O Lord, na kagaya mo, at mapagpatawad na kagaya mo, O Diyos. Yan ang itatak mo sa aming mga puso't isipan at dalhin namin hanggang kami nabubuhay ang magmahalan, magpatawad at magpakumbaba ng totoo, O Diyos. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. And I pray then, Lord, na lahat kami, Lord, ilayo mo sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway. Palagi mo kaming palakasin, O Diyos. Iligtas at muling linisin, ayusin ang aming bawat bansa, O God. Mawala na nawa ang virus na yan in Jesus' name, O God. In Jesus' name, at makapamuhay kami lahat ng mas maayos, mas masaya, mas masagana, at mas tagumpay na pamumuhay, O Diyos. Thank you, Lord, dahil inaangkin na namin ang katagumpayan yan na muli mo nang inayos ang aming bansa, ang buong mundo, Father God. Buong mundo ay yung nilinis na at binigyan kami ng chance na makapamuhay ng maayos, masaya, masigla, masagana at tagumpay, O God. At lahat ng tao ay lalapit sa iyo, magpupuri, O Diyos. In Jesus' name, O God, in Jesus' name. Yan po ang panalangin namin lahat. Salamat, Lord, sa lahat pang biyaya na ipagkakaloob mo sa bawat isa. Salamat, Lord, sa pagpapagaling mo sa lahat ng may karamdaman, pagbigay ng pagkain sa lahat ng nagugutom, at pag-ayos ng aming mga puso't isipan at ng aming buong pagkatao, O Diyos. Salamat, Lord. Ikaw lang ang aming Diyos. Ikaw lang ang aming iibigin Diyos, dahil wala nang ibang Diyos, O God. Ikaw lamang ang nag-iisang Diyos na mapagmahal at makapangyarihan. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Muli, Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Lahat tayo, mga kapatid, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po, mga kapatid. Salamat po muli sa ating Diyos na buhay. Nadinig niya tayo at ipinagkaloob na ang iyong panalangin. In Jesus' name. In Jesus' name. Nasa iyo na yan, mga kapatid. Tanggapin mo ang pagpapala ng ating Diyos. Tanggapin mo, tanggapin natin lahat ang kapayapaan binibigay sa atin ng ating Diyos. Amen. And amen. Salamat po muli, mga kapatid. Salamat po sa ating Diyos. Mabuhay po tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. God bless po sa inyo at God bless po sa ating lahat. Salamat po.